Hello traders, welcome back to our weekly Forex forecast. I'm Coach Jay and syempre mag-weekend planning tayo dahil weekend ngayon for gold, Euro USD and GBP USD. Okay, so syempre mag-multi-time frame analysis tayo as well as sentiment analysis. Wow, US dollar is incredibly weak, no? Kita naman natin yung sunod-sunod na sell-off. Okay, look at the weekly time frame, talagang very bearish ang US dollar. Okay, pero take note na nasa critical area siya. So, this is a very significant support for US dollar. Alright? So, may possibility na mag-pullback muna siya bago mag-continue ang US dollar to the downside. Okay? So, remember, meron pa tayo ditong support. Okay? So, syempre, sa ngayon, hindi natin alam paano mag-unfold ang price. Okay? So, possible na mag-continue na siya dito sa next level of support. Or, pwede rin na magkaroon muna ng pullback or retracement. Okay? Dito kay US dollar, meron tayong double top formation. So, may possibility rin na i-retest nyo muna itong neckline. Okay? So, look at the daily, even itong EMA 200 ay is sloping downward na. Alright? Last Friday, ang na-create na candle ay very bearish, no? This is a bearish engulfing. Okay? So, possible talaga na mag-continue ang downside move dito kay US dollar. Itong bearish engulfing na to, it happened because si Fed Chair Jerome Powell finished the trading week with a speech at Jackson Hole. Saturday sa atin, Jackson Hole Symposium. And syempre, ang highlight ay when Powell said the time has come. Okay? So, Fed Chair Powell indicates interest rate cuts ahead. The time has come for policy to adjust. Fed Chair Jerome Powell laid the groundwork Friday for interest rate cuts ahead, though he declined to provide exact indications on timing or event. So ito yung sinabi niya, the time has come for policy to adjust. The central bank leader said in his much-awaited keynote address at the Fed's annual retreat in Jackson Hole. So ako personally, I will only look for sell opportunities dito kay US dollar, like kay gold, magbabay lang ako. Euro, GBP, USD, magbabay lang din ako. Okay? So, that's it for DXY. Again, bearish tayo. So, if we want to measure the correction, we can use the fib. Okay? From this high to the low. Okay? And yung 38%, naririto siya sa area niya hanggang dito sa 50%. Okay? So, ideally, gusto natin na magkaroon muna ng pullback. Yung level na to ay previous support yan, possible na mag-act as resistance. Okay. So, that's it for US dollar. Bearish tayo. Now, let's move on to gold. So, narito na tayo kay gold, looking at the monthly time frame. Okay, kita naman natin na after na magkaroon talaga ng breakout dito sa historical level of resistance, ayun na, nag-continue na siya to the upside. Okay? So, possible na ang price ay akyatin niya pa itong area ng 2,600. Ito yung fib extension na negative 27.2 ng fib. Okay? So, bullish tayo dito kay gold. Let's check the weekly time frame. Okay, so dito sa weekly time frame, nakita nga natin na nagkaroon talaga ng breakout dito sa ranging area na to. Okay, so nagkaroon dito ng bullish engulfing, maruboso candle yan. So talagang very strong ang mga buyers. Alright? And ang ganda rin ng kanyang wave. Okay? So talagang nakikreate siya ng series of higher highs and higher lows. So nagkaroon na naman ng impulse move. Okay, so pwede natin ulit i-measure. So, ito yung 2,600 na sinabi ko sa inyo na possible niyang puntahan. Okay, if we will focus last week, ang na-create na candle ay doji. Okay, so possible na in the coming days magkaroon muna ng correction or magkaroon muna ng ranging bago siya umakyat ulit. Okay, let's check the daily. So, before we move on to the daily time frame, let's check, of course, the COT report. Again, ang COT report ay kinuha ko lang sa Trading Stir. Para nga pala sa mga nagre-request ng video tutorial for COT report, medyo busy lang pero soon talagang gagawin ko yun. Solid subscribers dyan. And I hope yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, I hope please support me po para po makapagawa pa tayo ng ganitong video. Okay, so take note that all the currencies under this path are traded against the US. So therefore, para na rin natin tinitignan ang XAU USD.
So, from the last report, which is August 20, ang long nila ay 355K versus to only 64K na short. So, therefore, talagang very bullish ang mga big institutions dito kay gold, okay? Although may additions din na short, pero hindi ganun ka-significant. So, ito para lang dito sa kanilang pullback or retracement. Okay. So, going back dito sa daily time frame, to measure the correction, we can use the fib. So, from this low to the high. Yan. So, as you can see, ang price ay talagang niretest niya itong area ng 61.8% dahil previous resistance yan ngayon nag-a-act as support. Last week, nag-pending order ko sa area ng 38%. Unfortunately, na SL ako. Pero, actually, itong pending order ko dito sa may 2475 area ay na-trigger and na-TP hit naman tayo. Okay? By the way, guys, I hope maka-join kayo sa aming Discord community kasi for only 500 pesos na subscription fee ay makaka-access kayo sa aming weekly live session. Especially itong ang gagawin namin for the coming weeks ay talagang magdi-deep dive tayo para mas matuto talaga kayo kung paano ang tamang pag-analyze ng chart. If you prime naman kayo using our affiliated link, ay free lang naman kayo sa aming Discord community. So talagang i-grab nyo na, sobrang sulit. Okay? Yan yung aming meron kaming course na very affordable, 3,500 lang, complete na yan. May basic, advanced, mga fundamental. So yung COT report, dito rin namin tinuro kung paano. Okay, tapos may e-books din kami, narito talaga sobrang sulit din to for only 500. Candlestick Reading Bible, Rich Dad, Poor Dad, Having Average, Psychology of Money, and syempre, dami yan, meron pa kaming trading in the zone. Yan. I-grab nyo na to for only 500. So, mag-sign up lang kayo. Makikita nyo yung aming products and services. Okay? So, pasilip ko na rin sa inyo yung aming course. Yung meron kaming basic. Yan, sa mga beginners. Yan, paano mag-navigate, leverage and margin. Kompleto rin yan. And syempre, sa mga medyo advanced na yan yung aming mga topics. And syempre, yung gusto pang mag-level up, meron ditong fundamental. And narito nga yung commitment of traders. Okay. I hope i-visit nyo itong aming NAS.io link. And syempre, nasa bonus then na folder ang aking written na strategy para meron kayong reference. Siyempre, reference lang yun kasi mas okay pa rin naman gumawa ng strategy on your own, di ba? Yan. So, back to daily time frame. So, again, bullish tayo dahil nagkikreate talaga siya ng series of higher highs and higher lows. So, check natin itong H4. Meron naman tayo ditong possible na head and shoulders, okay, formation, and which is okay lang kasi gusto natin na makakita ng pullback, okay? So, ito yung possible na puntahan niya pa, pero again, may mga levels pa dyan, okay? So, hindi natin alam ulit kung paano mag-unfold ang market, pero definitely, medyo mahirap nang mag-buy, okay, sa ngayon, kasi nga, nag-move na siya to the upside in. Anytime pwede naman siyang magkaroon ng retracement. Okay? The patience is the key dito sa trading. Kaya mas maganda na buy the dip. Yung sabi nga nila. Okay, so itong level na to ay maganda to dahil naririto rin yung demand level. Okay, if dumire-diretso naman yung kanyang pagtaas. Okay, so syempre hintayin natin na mag-pullback dito saka tayo mag-buy. Okay, so dalawang scenario dito possible na mag-pullback muna tsaka tumaas, okay? Or dumire-diretso na i-test na itong level ng 2,600. Okay, so bullish tayo overall pa rin dito kay gold. Naman Euro USD. Okay, so syempre same din kay gold. Bullish din tayo, especially ang dollar ay bearish. Okay, so looking at the weekly dito kay Euro USD. Ayan, so approaching na rin yung price dito sa key level of resistance. Okay, so na-break niya na itong previous resistance na to with this bullish engulfing. Kaya definitely meron tong continuation to the upside. Okay, pero again, hindi natin alam paano mag-unfold ang price kasi syempre ideally gusto natin na magkaroon muna ng pullback bago tayo mag-buy. Okay, pero syempre anything naman can happen dito sa market. Okay, yan. So, bullish tayo looking at the weekly time frame. Let's go down to daily time frame. Yan. So, syempre, check din natin ang COT report ni Euro. So, dito na ako straight sa aking Excel file. Yan. So, kinapi-paste ko lang naman to sa trading stir. Kasi gusto kong ma-monitor yung net positions niya. So, yun yung purpose ko.
Kasi I want to know how the big institutions shift their orders, no? Okay, so ito nga, no, from negative na net positions all the way up to 56,000. So clearly talagang nag-shift ang mga big institutions from bearish to bullish. And sa last report nga niya, nag-add pa siya ng kanyang long orders. Okay? Kaya from 26, last report ay 56K na yung kanyang net position. So clearly, bullish ang mga big institutions dito kay Euro. So going back, okay, syempre ito muna yung ating level. Okay, so ideally gusto natin pumunta ang price dyan bago siya umakyat and i-reach niya itong resistance. Okay? Yung pang-level dito. So, hindi natin alam kasi depende sa market if magkakaroon ba ng deeper pullback or correction bago siya mag-continue to the upside. Okay. So, let's check the H4. Nagkaroon din dito ng double bottom. Okay. And na-break nga niya itong neckline. So, syempre hintayin natin na bumalik sa neckline dito bago tayo mag-buy. Okay. So, bullish din tayo dito kay Euro USD. The last pair, GBP USD. Let's check the weekly time frame din. I-plot muna natin yung mga levels. Okay, so very bullish ang ginagawa ng price. Yan, okay. After this impulsive move, normally makakakita tayo dito ng correction or pullback. Okay? Kaya the weekly time frame, ito yung magandang level natin possible na pwedeng hintayin ang price na mag-retrace. Want to measure the correction from this low to the high? Okay, so itong level na na-plot natin ay lining up dito sa 38.2% and 50%. Okay, so talagang malakas itong level na to. Alright, let's go down to daily time frame. Nakita talaga na very aggressive move. Ang move niya to the upside. Okay, so let's check din ang COT report ni GBP. Ito sa GBP, very bullish din. They went from having negative 20,000 na net positions all the way up to 67,000. Okay? So, last report, nag-add sila ng long orders nila na 23, pero take note na meron din silang additional na short orders. Okay? So, possible na magkakaroon din ng pullback anytime. So, dito kay GBP. Yan. So, syempre, wala namang, ang market naman ay hindi talaga nagmo-move ng straight line lang. Market moves in waves. Okay? Yan. So, after this impulsive move, ang next step na gagawin ng market ay retracement. Okay? Doon tayo mag-aabang sa retracement or sa pullback, hindi sa impulse. Okay? So, kaya I hope maka-attend kayo ng aming mastery session, skills mastery session, kasi ituturo talaga namin kung paano yung pagtitrade sa tamang paraan. Okay? Let's check the H4. So, ako dito ko aabangan ang price na i-retest niya muna dito bago ako mag-buy. Okay? Okay? So, again, hindi natin alam paano mag-unfold ng price. Pwedeng dumire-diretso siya, pero tayo ayaw natin ng ganun. Gusto natin sa pullback or sa correction, tayo naghahanap ng ating mga trade opportunities. Alright, so ayun lang. I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!